Hello po sa ating lahat. Muli nandito tayo para magbigay ng ating opinion ukol dito sa isang pinag-usapang issue ngayon. Itong People's Initiative. Medyo matagal-tagal na rin na pinag-usapan ito. Kasi as I remember, ito ang isang paraan o mode para magkaroon ng pagbabago sa 1987 Constitution. Okay, kaya yan, parang sinasabi na pag ang mga tao ay nag-initiate ng, let's say, proposal o whatever it is, para magkaroon ng amendment sa Constitution, that can be possible. Okay, siguro, siyempre, with the passing of times, maraming mga nagbabago, maraming mga bagay-bagay na perhaps they are more effective i-compare doon sa dati, o baka yung mga ibang provisions sa Constitution ay hindi na relevant o hindi na effective, kaya dapat palitan. Okay? Ngayon, ang pinaka-issue kasi, sinasabi nila na ang isang reason bakit hindi dumadayo yung mga foreign investor sa Pilipinas ay dito raw dahil daw sa ating constitution, particularly dun sa ownership of land. Pero sa totoo lang, then hindi ako naniniwala diyan. At some cases, then medyo mayroong a percentage of truthfulness. But then sa palagay ko talaga, ang mga rason bakit hindi parang parang unwilling yung mga foreign investors na pupunta sa Pilipinas, bagamat ang dami na ng biyahe-biyahe ng ating presidente, ay unang-una yung halimbawa daw yung pagproseso ng mga papers, document, permit, and so on. So, medyo matagal. Okay? I remember yung nabasa ko noon sa Singapore. Halimbawa, ang isang foreign company ay mag-sit up ng, let's say, business establishment sa Singapore. In one day, lahat ng mga papilis, lahat ng mga permit, lahat ng mga document na kailangan for that company ay tapos. Okay? Dito sa Pilipinas, aywan ko kung magagawa yan within ilang days. Kasi, siyempre, halimbawa, kailangan mo yung ganito sa isang opisina, ganito ang sa isang opisina. Sa pagkaalam ko, hindi kasi centralized hindi centralized. So, pag sana, parang one-stop office wherein you can secure all the documents. So, yan, madali. Okay, so, halimbawa nga, mag-set up ka ng business dito. Siyempre, mag-start ka sa barangay. Barangay captain, permit, endorsement. Okay, ano pa, saka iba pa, pagkatapos, pupunta ka sa munisipyo, pupunta ka sa mga national offices na related doon sa
yung sinisecure na document. So, it takes time. Okay. So, gano'n ang kuwan ko pagkatapos talagang nandun pa rin ang graft and corruption. Problema natin sa power, talagang talagang madalas ang blackout dito. Pag naman, rainy days, talagang flooding are but natural. Okay. Kaya yon, maraming rason. Although kung yung alimbawa, pag pinag-uusapan yung skills ng mga Filipino workers, yung kanilang communication skills, because kwan tayo, English speaking country at some extent, then wala tayong problema diyan. But yung mga ibang reason nga, blackout, flooding, graft and corruption, yung pag-secure ng mga document and so on. So, yun, ano. Kaya sa palagay ko, hindi masyadong kanyan, hindi reason yung kung ano man ang nailagay doon sa Constitution. Okay. The other day, mayroon akong napanood na na let's say interview tungkol dito sa ownership of land. Dito dito daw sa mga neighboring countries natin, actually ganon, hindi talaga binibigyan ng 100% yung land ownership sa mga foreign companies. Ngunit yet dumadayo yung mga foreign investors. Okay? Kaya yung sinasabi ng mga politicians, hindi tayo agree diyan, ano? Okay. Going back, people's initiative. So sabi ko nga, dapat ito ay magsimula sa mga tao. Ngayon, sa nakikita natin, ang nag-i-initiate ay yung mga politicians na talagang clearly mayroon silang ulterior motives. Okay, halimbawa, it is possible na extend nila yung kanilang terms sa offices, magkaroon ng changes sa mga struktura ng government. Kaya yon ang nakakatakot. Okay. Kaya tayong mga Pilipino, let us be watchful sa mga ginagawa na ng ating mga ano. Okay. Ngayon, ang kailangan diyan sa people's initiative, siyempre parang makita yung consent ng mga tao. Kaya may mga parang mga survey or whatever, may signature. Ngayon, maraming nagsasabi na daw, may bayad yung mga nagsisignature. May bayad. In fact, noon pa talaga, mayroon nang nagsabi sa akin na tungkol dito na may mga grupo daw na ganito ganon. Pagkatapos nagbabayad sila, hindi ko lang na sure what group is that. Pero parang related dito sa dito sa charter chains. Okay? So, ganito yan. Kung maganda yung plano, okay. Pero sa nakikita natin, ang pinaka-motives ay yung kung paano parang mas magiging powerful yung ating mga politicians.
Okay, parang mas, ginagawa nila for their own advantage. Yun ang pananaw ko, okay. Tulad nga ng sinasabi natin, lahat naman tayo ay may karapatan na speak up ng ating, kaya, ah, up to this time, okay, okay ang charter change kung maganda yung goal. Ang goal ay para sa tao, para sa mga mamayang Pilipino. Ngunit 'pag ang goal ay para mag-take advantage sa mga politicians natin, no, dapat, tutulan natin. Okay, muli thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga, Pilipino.